good evening pa sa ating lahat. Ito na naman po si Len para sa ating ika-8 araw or 8 days na ating sharing ng devotion. So tayo po ay nasa ika-8 na. So bago natin pasimulan ay tayo muna ay mananalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli narito po kami at nagpapasalamat Panginoon dahil sa naging matagumpay Panginoon na pag-evangelism ng aming grupo Panginoon ngayong araw Panginoon. At kung saan, Panginoon, ay may isang kaluluwa, Panginoon, na tumanggap sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus, Panginoon. And we thank you, Lord, na nawa ay gamitin niyo pa po ang buhay namin, Panginoon, upang maging paraan, Panginoon, upang mas marami pa ang makakilala at tumanggap sa inyong anak na si Jesus, Panginoon, sapagkat alam po namin na nalalapit na ang muling pagbabalik ng inyong anak na si Jesus dito sa mundo, Panginoon, kaya hanggat maaari ay mas marami pa, Panginoon, ang maabot ng pagbibigay kaliwanagan, Panginoon, sa isip ng mga makikinig at makakausap namin, Panginoon, at mababahagian ng tungkol sa inyong pag-ibig at pagmamahal na walang ibang daan patungo sa kaligtasan, kundi sa pamamagitan lamang ng inyong anak na si Jesus. At naman, Panginoon, sa aming magiging pag-aaral na ito, Panginoon, ay makatulong, Panginoon, upang magkaroon ng dagdag na kaalaman tungkol sa inyo at sa inyong kabutihan at grasya at biyaya sa amin, nakapatawaran sa aming mga kasalanan. At nawa tumimo ito sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon, at maisa buhay nila upang maging matagumpay ang buhay ng bawat isa. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung nasusulat sa Lucas 17:8. Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay yung mga amo daw? Ipaganda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko at saka ka kumain. Ang message dito, ang sinasabi daw ng amo o Panginoon sa kanyang alipin ay ipaganda siya nito ng hapunan. Papagbihisin at pagsisilbihan ang kanyang amo habang kumakain at pagkatapos na daw ang kanyang amo ay saka pa lamang kakain ang alipin. Application: inilalarawan dito ang buhay ng alipin at ng amo o Panginoon niya. Dahil pagsisilbihan mo talaga ang amo mo dahil ito ang nagpapasweldo sa iyo. Dapat na pasalamatan natin sa Diyos ang buhay ng ating mga amo, lalo na sa pinagpala sa mabubuting mga amo. Ang mga amo ko kasi habang kumakain ay kumakain din ako. Pinagsisilbihan ko sila, pero kapag kaya naman nilang gawin o kunin ay sila na lamang ang gumagawa. At higit sa lahat, nagpapasalamat sila sa aking mga ginagawa at pinupuri ako. Kaya lubos ang pasasalamat ko sa Diyos dahil dinidinig niya lagi at tinutupad ang mga pangako ng pagpapala sa buhay ko. So yun nga, 'di ba? Yung mga panahon kasi nga ng ni Jesus, ayan, or ng mga nauna pang mga panahon, ay kapag pag-alipin ka ay talagang sobrang ikaw yung pinakakawawa. Kumbaga talagang magtatrabaho ka ng sobra-sobra, yung pagod-pagod ka, tapos talagang hindi ka muna pwedeng magpahinga hanggang hindi pa pahinga ng iyong mga amo or Panginoon. And yun, I'm thankful to God na pinagpala ako ng mabubuting mga amo. And dun, yun sa nakausap namin kanina sa evangelism is medyo hindi okay yung amo niya. Parang minsan, galit, yung mga ganyan. Or parang may mga nakikitang mali sa mga ginagawa niya. But yun nga, isa sa ma-inexplain namin sa kanya is mostly, hindi mo kasi masasabi na porke mayaman or maraming pera or kaya nilang bilihin ang lahat is masaya na talaga yun. Totally. But syempre, kapag wala ka kasing pagkakilala sa Panginoon or sa Diyos, kahit sabihin mo nasa yung lahat ng kayamanan dito sa mundo, hindi mo mahahanap sa mga material na bagay ang tunay na kaligayahan. Dahil ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ay makikita lamang natin sa ating Panginoong Yesus dahil siya nga ang Prince of Peace. Ayan, o diba? At kumbaga, ang mga tumanggap na kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas kagaya namin ay hindi naman exemption na makaranas ng mga problema, 'di ba? Pero ang kagandahan lang, hindi kasi kagaya sa ibang lalo mga Chinese dito.
Kapag halimbawa nagkakaproblema sila sa pera, or stress sila, or depressed, ang ginagawa talaga nila ay ang magpatiwakal or magpakamatay. Dahil dito, napakadali mo talagang magpakamatay sa totoo lang. Kasi, tawag dito, either gusto mo tumalon sa building nyo, o kaya magpasagasa, 'di ba? Yung iba naman nag-overdose ng mga gamot para yun nga. O kaya may iba medyo naging naging episode is yung tungkol sa pagbibikti, but hindi natin ipinupush through yan dahil hanggat meron tayong Diyos sa ating buhay is magiging matibay at matatag tayo. Kumbaga may pinanghawakan tayo na parte lang ng buhay natin na magkaroon talaga ng mga pagsubok, pero gaya nga sa pangako ng Diyos, yung mga nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya ay hindi niya pababayaan. Kumbaga, sa kagaya sa normal na mga sitwasyon sa buhay, di ba? Kumbaga tayo ay parang dagat. Kumbaga, nagkakaroon ng mga unos or bagyo sa dagat, pero darating din ang panahon na ito ay magiging payapa. Or 'di ba kagaya nung kung mababasa niyo sa Bible 'yun, natakot ang mga alagad kasi nagkaroon ng bagyo, tapos ang Panginoong Yesus natutulog sa bangka. Ang mga alagad niya natatakot na, 'di na sila mapakali kasi nga malakas ang alon, tapos parang lulubog na yung bangka nila kasi pinapasok na ng tubig. Pero ang Panginoong Yesus, kampante lang siya. And nung ginising na siya ng mga alagad niya para sabihin na yun nga, di ba kayo natatakot na malulunod na tayo or mamamatay. Pero hanggat kasama natin ang Diyos, dahil hindi naman talaga tayo iniiwan ng ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Yesus at ng banal na Espiritu, as safe tayo sa anumang bagyo. Kayang-kayang patigilin ng Diyos yan. Kumbaga talagang normal lang na pagdadaanan ng tao mga ganong problema kasi nga nandito pa tayo sa mundo, 'di ba? And yun nga, sa bawat pagsubok or problema na pagdadaanan natin, lagi nating isipin, manalangin tayo, and bibigyan tayo ni God ng karunungan para mapagtagumpayan ang ating mga problema. Sabi nga, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Kumbaga, kaya ibinibigay yan sa atin or kaya nararanasan natin is kakayanin natin. Especially dahil kasama natin ang Diyos. Ayan. So, hanggang doon na lang po muna ating sharing ng ating devotion, and mag-close na po tayo sa panalangin. Ama namin Diyos na makapagyana sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, Panginoon. Kami na pinagpala ninyo na magkaroon ng mga mabubuting amo, at ang aming mga kapwa, Panginoon, na hindi man nagkaroon ng mabuting amo, pero alam po namin na kayo ang makakapagpabago ng puso at isip ng bawat amo, ng bawat isa, Panginoon, upang maging mabuti sila sa kanilang mga katulong or mga alipin, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay nagbigay kaliwanagan ito sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon. At laging isaisip ng bawat isa, Panginoon, na magtiwala at manampalataya lamang sa inyo, sapagkat alam namin na hindi nyo kami iiwan at pababayaan nun. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Bye po. Good night. God bless.